Morris POV. Ngayon ang araw ng pag-alis ni Ashley. Ihahatid siya ni Arcos at maiwan lang ako dito sa bahay. Isang linggo doon ng asawa ko dahil aasikasuhin niya na muna ang lahat bago iwan ng mag-isang anak namin. Hindi pa naman sila umaalis ay umiiyak na ako. Nalulungkot kasi talaga ako sa pag-alis ng anak ko. Hindi na muna ako lumabas sa silid ko at nagkulong na muna ako dito. Kanina ko pa pinupunasan ang mga mata ko dahil ayaw tumigil ng mga luha ko sa pagpatak. Mommy, can we talk? Narinig ko si Ashley. Kaya naman mabilis kong pinunasan ang mga luha ko. Yes, baby. May nakalimutan ka pa ba? Tanong ko sa kanya habang pilit na tinatago ang tunay kong nararamdaman. Nasa paanan ko siya ngayon at nakangiti sa akin. Hinawakan niya mga palad ko. Mommy, stop crying na. Kasi umiiyak rin ng kambal. Sabi mo wag akong umiyak pero ikaw naman tong umiiyak ngayon. Sabi niya sa akin. Akala ko kaya ko na hindi umiyak sa pag-alis mo. Pero kasi ngayon palang nalulungkot na ako at nag-aalala na ako para sa'yo. Kasi mag-isa ka lang dun dahil nga ayaw mo namang may kasama ka. Sagot ko sa kanya. Gusto ko kasing maging tulad mo, mommy. Gusto ko rin na maging malakas like you. Gusto ko subukan kung kaya ko ba. Kasi kung hindi ko naman kaya ay uuwi ako dito. Babalik ako kaagad. Umiiyak na rin siya ngayon. Alam ko namang kaya mo, baby. Alam ko rin na magiging okay ka. Hindi ko lang talaga maiwasang hindi mag-alala sa'yo. Pangako po, mommy, magpapakabait po ako. Susundin kong payo mo sa akin. Gagawin ko pong tama tigit sa lahat, tatawag ako palagi sa iyo. Magkukwento po ako ng mga nangyayari sa akin doon. Kagaya mo po ay mamimiss din kita. Pero gusto ko rin po kasing i-challenge ang sarili ko kung hanggang saan bang kaya ko, mommy. I love you, baby ko. I love you too, mommy, and thank you for loving me. Mahal ko po kayo ni daddy. Mahal ko kayong lahat pati ng mga kapatid ko. Niyakap niya ako, kaya naman niyakap ko rin siya. Sali ako, saad ni Arcos na papalapit na sa amin ngayon. Nag-family hug kaming tatlo. Nang maghiwalay kaming tatlo, si Ashley na mismo nagpupunas ng mga luha ko. Daddy, huwag mong pahirapan si mommy ha. Huwag mo rin siyang papaiyakin dahil magagalit talaga ako sa'yo. Sabi ni Ashley sa daddy niya. Sweetie, sa tingin mo ba kaya kong awayin ng mommy mo? Ako nga lang ang inaaway niyan eh. Sabi naman ng asawa ko na dahilan para tumawa kaming dalawa ng anak niya. Sorry daddy, nakalimutan kong tiklop ka nga pala kay mommy. Natatawa pang sabi niya. Kumain na nga muna tayo ng lunch. Malambing na sambit ng asawa ko at inalalayan ako palabas sa silid namin. Sabay-sabay kaming kumain tatlo. Magana kaming lahat dahil na rin sa masarap na ulam na niluto ni Manang. Naisip din namin ni ito na huling lunch namin bago siya umalis dito sa bahay. Saktong 2:00 ng hapon ay bumiyahe na silang dalawa papunta sa airport. Ako naman ay naiwan dito sa bahay. Nagkulong na lang ako sa silid ko. Sobrang tahimik ng buong paligid. Ang dating maingay ay wala na. Alam ko na malaki ng magbabago ngayon pero sisikapin ko na maging okay. Hindi para sa sarili ko kundi para sa mga anak ko. Babies ko, kayo na muna kasama ni mommy. Ipagdasal natin ang safety ng daddy at ang ate nyo na makarating sila sa Amerika ng safe. Maninibago tayo dahil wala nang kumakausap sa inyo palagi. Pero kaya natin to. Saglit lang naman ng 1 linggo. Babalik din kaagad ang daddy nyo. Kausap ko sa tiyan ko. Napangiti naman ako dahil naramdaman kong gumalaw sila. Responsive na talaga sila ngayon kapag kinakausap sila. Umupo ako dito sa balcony at naglilista ako ng mga kailangan kong bilhin para sa magiging silid nila. Ngayon na may gender na sila, igagawin kong busy ang sarili ko sa pagde-design ng room nila. Bumaba naman ako nang tinawag ako ni Manang para maghapunan. Masaya naman silang kasama dahil nagkwakwentuhan kaming lahat. Bago ako matulog ay pinagtimpla ko ni Manang ng gatas kahit pakaya ko naman. Salamat po Manang, matulog ka na iha. At huwag na mag-isip ng kung ano-ano pa. Safe lang ang mag-ama mo. Alam ko namang tatawag sila sa'yo bukas kapag nakarating na sila doon. Opo Manang, kayo rin po matulog na kayo dahil alam ko rin po na pagod ka. Ihahatid na muna kita sa itaas bago ako magpahinga. Huwag na po, kaya ko naman po. Malambing na sabi ko't inubos na ang gatas sa baso ko. Sige, pero dahan-dahan ka lang, sabi niya sa akin. Okay po Manang, sabi ko't pumanik na ako papunta sa silid namin. Pagpasok ko sa silid namin ay ginawa ko routine ko bago humiga sa kama namin. Medyo mabigat ng tiyan ko pero kayang-kaya ko namang bumangong mag-isa. Kumuha ko ng damit ni Arcos at tinabi ko ito. Hindi kasi ako makatulog kapag hindi ko siya naaamoy. Nasanay na kasi talaga ako na sa tabi ko palaging asawa ko. Ngayon ko masasabing mahal na mahal ko talaga siya.
Sobrang dami na talaga na nagbago sa buhay ko, tigit sa lahat sa sarili ko. Pinatong ko sa unan niya ang damit niya at niyakap ko ito. Pumikit ako't unti-unting bumigat ang talukap ng mga mata ko. Hanggang sa tuluyan akong nakatulog. Kinabukasan ay nagising ako sa tawag ng aking asawa. Maayos silang nakarating sa Amerika. Kaya naman nakahinga naman ako ng maluwag. Sige na, matulog ka na muna mahal. Alam kong pagod ka sa biyahe. Mamaya pala pupunta ako sa mall para bumili ng mga ilalagay ko sa room nila. Okay lang ako't magpapasama ako sa maid natin, sabi ko sa kanya. Okay mahal ko, tawag ka sa akin kapag nakauwi na kayo. I love you, malambing na sabi niya. I love you po, malambing din na tugon ko bago nawala ang tawag. Bumaba naman ako at kumain na ako ng breakfast. Nang sumapit ng tanghali ay bumiyahin na kami papunta sa may mall. Habang nag-iikot ako ay nakita ko si James. Ayaw ko naman na sana siyang abalahin pero gusto raw niya akong samahan na mamili. Siya na ngayon ang nagtutulak sa cart ko. Nagkwakwentuhan kaming dalawa. Tinanong din niya kung bakit hindi ko kasamang asawa ko at sinabi ko naman sa kanya ang dahilan. Doon na pala si Ashley mag-aaral? Oo, kasi yun ang gusto niya. Hindi naman namin siya pwedeng pigilan dahil alam naman namin makakabuti yun para sa kanya. Kung sa bagay, maganda rin naman doon. Pero kasi mahirapan lang siya dahil mag-isa lang siya. Alam ko na kayang-kaya niya. Pagkatapos kong mabili ang lahat ng kailangan ay inihatid na rin ako sa bahay. Nagpasalamat naman ako at kumaway sa kanya bago siya umalis. Pagpasok ko sa bahay ay pinakyat ko na sa kanilang mga gamit sa room ng kambal. Umupo ako sa massage sofa namin. Tinawagan ko ring asawa ko at sinabi ko sa kanya nangyari sa lakad ko. Natatawa pa nga ako dahil talagang nagsiselos pa rin siya kay James. Mahal, mag-move on ka na nga. Matagal na yun at okay na kami. Magkaibigan lang talaga kaming dalawa. Huwag kang mag-alala dahil si Ashley na lang daw ang liligawan niya. Pabiro na sabi ko pero pinagalitan niya lang ako. Mas gugustuhin ko pang ibang lalaki, wag lang siya. Sabi talaga niya, ito naman, nagbibiro lang naman ako sabi ko sa kanya. Hindi naman kasi magandang biro mahal. Bata pang anak natin at hindi pa pwedeng magka-boyfriend. Hindi naman daw ngayon, kapag lumaki na raw, pangasar ko pa rin sa kanya. Mahal naman parang bata na tuloy siya ngayon. Eto naman, nagbibiro lang naman ako. Nagbibiro lang naman talaga ako pero hindi naman malaki ang age gap nilang dalawa. Dahil 7 years lang naman at inamin sa akin ni Ashley na crush niya si James. Pero kung sino man ang mahalin ni Ashley, balang araw ay suportado ko naman ito. Kagaya ng ginawa niya sa relasyon namin ng daddy niya. Arcus POV. Masaya ako dahil muli akong nanalo bilang governor. Sa totoo lang ay nawalan ako ng pag-asa dahil na rin sa mga nangyari. Marami man ang pera ko, hindi ko pa rin ginawang suhulan ang mga tao para lang iboto ako. Dahil naniniwala pa rin ako sa isang malinis at marangal na panalo. Walang paglagyan ng saya sa puso ko dahil nalaman na rin namin ang gender ng mga anak ko. Kaya nang nanalo ako ay nagkaroon ng instant handaan. Masasalamat ko na rin sa lahat ng mga tumulong sa akin mula noong nagsimula ang kampanya. Masaya ako pero may lungkot din dahil kailangan na rin umalis ng panganay ko. Nalulungkot ako pero ayaw kong ipakita sa anak at asawa ko. Minsan nakikita ko si Maureen umiiyak. Alam ko na sobrang nalulungkot siya sa pag-alis ni Ashley. Masyado pa namang close ang dalawa at silang palaging magkakampi. Kung ako'y makasariling ama ay hindi ko papayagan ang anak ko pero kasi siya na mismo humiling sa akin na gusto niya na doon kaya pumayag na ako. Gusto ko nang gawin ni Ashley ang nais niya kasi nung kaedad ko siya ay pinayagan din ako ng mga magulang ko sa mga gusto kong gawin. Malaki ang tiwala ko sa anak ko at sa mga taong makakasama niya lalo na siyang pipili sa mga ito at dumating na ang araw ng pag-alis ng anak ko. Ako ang kasama niya papunta sa US. Hindi ko maiwasang hindi mag-alala para sa asawa ko, lalo na't wala ako sa tabi niya. Daddy, nalulungkot po ako. Okay lang kayang iwan natin si mommy mag-isa sa bahay? Kausap sa akin ni Ashley habang nasa biyahe kami papunta sa airport. Kahit ako sweetie, nalulungkot din. Pero hindi naman mag-isang mommy mo, kasama niya si Manang sa bahay. Pero hindi ka matututo kung hindi kita hayaang gawin ang mga gusto mo. Kahit pangkapalit ay malulungkot kami ng mommy mo. Thank you. Thank you dad kasi po pumayag ka sa gusto ko. Kahit ano pang gusto mong gawin ay suportado kita. Alam ko na makakabuti ito sa'yo. Wala akong karapatang pagbawalan ka. Gusto kong maranasan mong tunay na buhay. Masaya ako kasi gusto mong mag-explore. Sabi ko sa kanya. Ang swerte ko po talaga kasi may daddy ako na super supportive. Mabait at higit sa lahat gwapo, sabi niya sa akin. Tumawa naman ako at nagpatuloy pa kaming dalawa na nagkwekwentuhan. Nang makarating na kami sa airport ay naghintay lang kami ng ilang oras
bago tuluyang makasakay sa eroplano. Buong biyahe natulog lang kaming dalawa. After ng mahabang flight ay nakarating na rin kaming dalawa ng anak ko dito sa US. Dumiretso na kami sa bahay na tutuluyan niya. Inalok sa kanya ni Mori ang apartment nito pero ayaw naman ni Ashley, kaya naghanap kami ng mas malapit sa magiging school niya. Nang makapagbihis na ako ay kaagad akong tumawag sa asawa ko para ipaalam sa kanya na nakarating kami ng safe. Pagkatapos namin mag-usap ay kumain na kami ni Ashley at natulog na rin ulit kami. Bukas pupunta kami sa magiging school niya. Nang magising ako ay nag-usap ulit kaming dalawa ng asawa ko at nakaramdam naman ako ng selos. Ewan ko ba, kahit na alam kong mahal niya ako ay nagsiselos pa rin ako. Ayaw ko na kinakausap siya ng kung sino lang ng lalaki. Mas lalo pa akong nainis dahil sa biro niya tungkol kay James at Ashley. Hindi ko alam kung ano bang mangyayari sa future pero ayaw ko kay James para sa anak ko. At hindi pa ako handa sa araw na magpaalam sa akin ng panganay ko na may nanliligaw sa kanya. Sweetie, mag-aral ka na muna bago mag-boyfriend ha? Sabi ko sa anak ko. Ano po sinasabi niyo, Daddy? Wala pa po sa isip ko yan. Mag-aaral naman po talaga akong mabuti. Sabi niya sa akin, ikinangiti ko naman. Mabuti naman, nakangiting sabi ko sa anak ko. Huwag ka na mag-overthink, Daddy, kasi bata pa naman ako. Saka na lang kapag legal age na ako. Pabiro pa niyang sabi sa akin. Sweetie, stop. Ayaw ko na munang isipin yan. Sabi ko sa kanya pero tumawa lang siya. Dumaan ang mga araw at naging maayos naman ang lahat. Nakikita ko naman na masayang anak ko dito. Bukas ng gabi ay flight ko na pabalik sa Pilipinas. Mamimiss kong anak ko pero mamimiss ko rin siya ng asawa ko. Tuwing nag-uusap kami, sinasabi niya sa akin na nahihirapan siyang matulog dahil wala ako sa tabi niya. Kahit ako rin ay nahihirapang matulog. Nasanay na kasi ako na siyang una kong nakikita pagising ko sa umaga. Hindi ko sinabi sa kanyang oras ng flight ko dahil gusto ko siyang isurprise. At sa wakas, nakauwi na rin ako. Bago ako tumuloy sa bahay ay bumili na muna ako ng bulaklak para sa asawa ko. Excited na ako makita siya. Hindi ko pinasok sa loob ng gate ng kotse ko para hindi niya malaman na dumating ako. Nakangiti akong sinalubong ni Manang pagpasok ko sa loob ng bahay. Nasaan pong asawa ko, Manang? Tanong ko sa kanya. Nasa silid niyo. Tulog pa siguro kasi hindi pa naman siya bumababa. Nakangiting sagot sa akin ni Manang. Sige po, Manang, akyat na po muna ako sa itaas. Pakisabi na lang sa kanila na ibaba ang mga pasalubong na dala ko. Para yun sa inyo dito. Ikaw nang bahala magbigay sa kanila. Ang malata ko ay ako na mag-aakyat mamaya. Sabi ko sa kanya. Sige anak, salamat sa pasalubong. Sige na, umakyat ka na. Alam kong matutuwang asawa mo kapag nakita ka niya. Ngumiti ako at nagmamadaling umakyat sa hagdan. Pagbukas ko ng pinto ay tahimik ang buong paligid. Kaagad ako napangiti dahil mahimbing na natutulog ang asawa ko. Nagbihis na muna ako, tumabi ako sa kanya. Hinalikan ko siya sa labi para gisingin siya. Ouch! Napahiyaw ako dahil bigla na lang niya akong sinapak. Mahal? Gulat na bulalas niya. Ganyan ka ba mag-welcome, mahal ko? Tanong ko sa kanya. Sorry, akala ko kasi kung sinong mahalik sa akin. Wala ka naman sinabi na ngayon ka pala uuwi. Nasaktan ka ba? Nag-aalala na tanong niya sa akin. Oo, dito. Sagot ko sa kanya, tinuro ko ang pangako. Tulungan mo kong bumangon, aniya sa akin. Ang lakas niya pa rin sumuntok kahit nabuntis siya. Nang nakaupo na siya, hinila niya ako, tinalikan niyang pangako. Masakit pa rin ba? Tanong niya sa akin. Oo, masakit pa rin. Sagot ko sa kanya kahit pang totoo hindi na talaga. Muli niyang hinalikan ng pangako dahil parang umintang buong katawan. Kaya bago pa ako mawala sa sarili, kinuha ko ng bulaklak at binigay ko sa kanya. I miss you so much, mahal. Malambing na sabi ko sa kanya. Thank you, mahal ko, and I miss you too. Masaya ako nakauwi ka na. Makakatulog na ako ng mahimbing sa gabi. Mabilis ko siyang hinalikan sa labi at napangiti ako sa pagtugon niya sa halik ko. Itong halik na hinahanap-hanap ko, ang halik na nagpapaalala sa akin kung saan ba dapat ako umuwi. Dahil si Mori, siyang tahanan ko't sa kanya lang ako uuwi palagi. Bigla ako nakonsensya sa ginawa ko sa asawa ko. Nagulat kasi ako sa ginawa niya. Hindi ko kasi alam na ngayon pala siya uuwi. Hanggang ngayon ay sweet pa rin talaga siya sa akin. May dala pa kasi siyang bulaklak. Lagi naman siyang nagbibigay pero hindi pa rin ako nasasanay. Mahal, masakit pa rin ba? Nag-aalala na tanong ko sa kanya. I'm okay na mahal. Sanay na ako sa lambing mo. Physical lambing, sabi niya sa akin at niyakap niya pa ako. Kasi naman ikaw, kasalanan mo rin. Opo, kasalanan ko na. Hayaan mo na muna akong yakapin ka, mahal ko. Malambing na sabi niya. Yakap lang, nakangiti na tanong ko sa kanya. Pwede pa ba? Tanong niya sa akin. Siguro, pwede naman tayo magtanong.
Natatawang sagot ko sa kanya. Nagulat naman ako sa kanya dahil bigla na lang siyang bumangon at kinuha ang phone niya. Nagulat ako dahil tinawagan niyang kaibigan niya para lang itanong kung pwede pa ba namin gawin ang gusto niya. Nang ibaba niyang tawag ay kaagad siyang lumapit sa akin. Anong sabi niya? Tanong ko sa kanya. Sabi niya, ano? Anong sabi niya sa akin? Ano? Hindi siya sumagot pero mas lumapit siya sa akin. Ngumiti siya, tinalik-halikan ako sa labi. Mahal, ano bang sabi ni Doc? Tanong ko sa kanya. Ang sabi niya ay pwedeng-pwede mahal ko. Ang lapad ng ngiti niya habang nagsasalita siya. Pwede pa daw, malaki na tong tiyan ko, nakangusong sabi ko sa kanya. Oo naman, pangako hindi ko isasagad. Nakangising saad niya kaya mahina akong pinalong balikat niya. Tumawa lang siya at muli akong siniil ng isang masarap na halik. Ang halik na puno ng pag-iingat at pagmamahal. Nagpaubaya ako dahil miss na miss ko na rin ang asawa ko. Inangkin niya ako na may kasamang pag-iingat. Ginawa niya, sinabi niya na dahan-dahan lang ang galaw niya. Pagdating talaga sa bagay na ito, hindi niya alintanang pagod kahit pakagaling lang sa long flight. Mahal, hindi ka ba pagod sa flight mo? Ang lakas pa rin ng stamina mo. Natatawa pa rin sabi ko. Of course mahal, bata pa naman ako. Kung hindi ka lang buntis, paparanas kulit sa yung 10 rounds. Pabiro na sabi niya sa akin. Tama naman siya, nung hindi pa ako buntis, kayang-kaya niya yon. Pero feeling ko naman nalamog ako. Masarap na masakit ang naramdaman ko. Kaya sinabihan ko talaga siya no na wag na niyang ulitin yon. Sapat na ang 3 o 5 rounds sa ngayon. Mabuti na lang talaga at masunurin siya sa akin. Simula nung maging kami ay masunurin na siya hanggang ngayon. Bumangon na lang ako, tinayaan ko na muna siyang magpahinga. Pagbaba ko ay napangiti ako dahil hinahati-hati na nila Manang ang mga pasalubong sa kanila ni Arcos. Iha, pasensya ka na. Maingay yata kami. Saad sa akin ni Manang. Hindi po, bumaba na po talaga ako. Manang, pwede mo ba itong ipabili bukas? Tanong ko sa kanya sabay bigay niyang listahan na ginawa ko. Sige Iha, salamat po, sabi ko sa kanya. Naglakad ako papunta sa kusina para kumuha ng snacks ko. Kapag nagugutom ako ay kumakain ako ng dried fruit. Masarap naman siya at healthy din. Pumasok din si Manang kaya tumulong ako sa kanya na maghiwa ng mga sangkap para sa dinner namin. Saktong 7:00 ng gabi ay naghapunan na kaming lahat. Nakakapanibago talaga ang paligid. Wala na si Ashley maingay. Kapag kumakain kasi kami ay mahingay ang hapag dahil nagkakwento to. I miss her, sabi ko sa asawa ko. Ako rin, iba pala kapag wala siya dito sa bahay. Wala nang maingay. Natatawa na sabi ng asawa ko. Kaya nga, kamusta na kaya siya doon? Kumain na kaya siya? Sa tingin ko'y okay lang naman siya nung magkasama kami siya ang nagluluto. At bukang bibig ka niya. Ikaw lang kasi nagturo sa kanya ng mga recipe niya. Hindi naman ako magaling magluto pero pwede nang pagtiyagaan, pabiro na sabi ko sa kanya. Humble naman ng asawa ko. Feeling ko nga tataba na ako nito dahil sa sarap ng mga luto mo. Kung hindi ka papagalitan ni Manang na bawal ka magluto, hindi ka patitigil. Gusto ko lang naman kasing gampanan ng pagiging asawa ko. Pero ikaw pa lang sobra-sobra na. Wala ka nang ibang dapat gawin para ma-impress ako. Ayaw ko na mapagod ka. I mean, sa akin ka lang dapat napapagod at hindi sa mga gawaing bahay. Kaya nga tayo may mga kasama sa bahay para tumulong sa atin. I'm sure kahit sila ayaw ka rin nilang mahirapan. Paliwanag niya sa akin. Bakit bang swerte ko? Tanong ko sa kanya. Ako ang swerte, mahal ko. Nang mahalin mo ko'y tinalo ko pang nanalo sa loto. Mika, masyadong mabulaklak ang pananalita mo ngayon. Natatawa na sabi ko sa kanya. Gusto ko lang na maging open sa nararamdaman ko, mahal. Hindi ba usapan na natin na magiging ganito tayo? Oo, pero kasi minsan ang hirap paniwalaan. Ang alin, ang mga sinasabi mo na akong swerte sa buhay mo. Sagot ko sa kanya, yun naman kasi ang totoo, mahal ko. At alam mo ng pinakaunang dahilan kung bakit ko sinasabi na swerte ako. Alam ko na yon. Tara na nga, tumakyat na tayo, sabi ko sa kanya. Okay, akyat na tayo para makarami. Anyong makarami? Arcos Fabian Sarmiento, tumigil ka. Huwag mo na ituloy ang binabalak mo. Gusto kong matulog ngayong gabi, matulog na walang nangungulit sa akin. Ilang gabi na kaya akong puyat dahil hindi kita katabi. Sabi ko sa kanya, okay po mahal ko, kahit ako rin naman gusto ko rin matulog. I'm just kidding lang naman. Mabuti naman at nakbibir. Pwede namang totohanin kung papayag ka. Pabiro pa niya kaya naman tumawa na lang ako. Gusto kong matulog ngayon dahil magiging busy na ako bukas. Maaga pa lang igigising na ako, wala si Manang dahil umuwi siya sa kanila. Umuwi siya sa anak niya. Pamangkin niya itong inampun niya, mamayang hapon pa siya uuwi. Kumpleto na ba to? Tanong ko sa isa pa naming kasambahay.
Opo, Mrs. Gov. Dinoble check ko po yan bago ako umalis sa palengke. Sagot niya sa akin. Salamat sa inyo. Pasuyo na lang ako tapos mga kailangan natin doon sa labas. Sige po, kami na pong bahala doon. Sagot nila sa akin. Si Arcos ang katuwang ko sa pagluluto. Kahit pa sinabi niya na dapat bumili na lang kami ay ayaw ko. Mas gusto kong paghirapan ang mga ito ngayon. Hindi lang naman ito ordinaryong araw dahil special ang araw na to. Pakiayos na ito doon. Tumawag na ba sila? Tanong ko. Opo, malapit na raw po sila. Okay, salamat. Maghanda na kayo para pagdating nila ay magsisimula na tayo. Sabi ko sa kanila. Nasa gate na sila. Mahal, sundin mo na sila. Nakangiting utos ko sa asawa ko. Okay, mahal ko. Sagot niya sa akin at naglakad na papunta sa gate habang may dala siyang bulaklak. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday, Manang. Sabay-sabay kaming kumanta habang sinasalubong si Manang. Nakita ko na umiiyak siya habang palapit sa akin. Happy birthday po, Manang. Nakangiting batik ko't niyakap ko siya. Maraming salamat, Iha. Umiiyak na sambit niya. Kaarawan ngayon ni Manang at talagang pinaghandaan kong birthday niya. Gusto kong maging special ang araw na to dahil special din siya sa buhay namin. Siguro nga katulong ang tingin ng iba sa kanya pero para sa amin ay mahalaga siya. Hindi lang siya basta katulong dahil pamilya namin siya. Manang, today is your birthday at iniisip namin ni Arcos kung ano bang gift na ibibigay namin sa'yo. And we decided na ngayong araw ay hayaan ka na namin makasama mong pamilya mo. Alam namin ang mga sakripisyo mo para sa pamilya mo. We want you to enjoy your life habang bata ka pa. At huwag kang mag-alala dahil hindi ka namin pababayaan. Thank you so much, Manang. No words can describe how thankful we are to you. Thank you sa pagmamahal mo sa amin. Mahal ka namin at kahit na mahirap na wala ka dito, ikakayanin ko. Umiiyak na sabi ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at niyakap niya ako. Nag-iyakan kaming lahat. Buong buhay niya nagsilbi siya sa buhay na ito. At ayaw ko namang dito na siya tuluyang tumanda. Gusto ko na mag-enjoy pa siya sa buhay. Sobrang iginagalang ko siya at nagpapasalamat ako sa kanya. Sa mga katulad nila na ibinigay ang buong puso sa trabaho, kahit pangkapalit nun ay lungkot na hindi makasama ang pamilya nila, sobrang nagpapasalamat ako. Natapos ang birthday celebration ni Manang na mixed emotions kaming lahat. Malungkot na masaya kami. Habang nakaupo ako dito sa favorite spot ko, sa balcony namin ay maraming tumatakbo sa isipan ko. Kagaya na lang na walang permanente sa mundo. Wala na dito sa bahay si Ashley, si Mark at ngayon ay si Manang naman. Kahit anong gawin ko ay marami talagang magbabago. May mga mawawala sa buhay ko at may mga darating din. Ang kailangan kong gawin sa ngayon ay yakapin ang pagbabago. Dahil sa pagbabago na darating sa buhay ko, ay doon ako mas magiging malakas at mas matututo pa sa buhay. Haharapin kong nalalapit na bagong yugto ng buhay ko. At ito ay ang pagiging isang ina. Malapit na, kaunti na lang at mahahawakan ko na ang mga anak ko.